po sa Tarlac City. DJ Lensei, hindi ko na po alam ang gagawin ko kaya humihingi po ako sa inyo ngayon ng payo tungkol dito sa aking problema. Dahil po sa mga hindi pagkakaintindihan sa mga bagay-bagay, naghiwalay kami pansamantala ng asawa ko. Hiwalay man kami pero mahal na mahal ko siya. Nung mga time na yon, nakagawa po ako ng napakalaking kalokohan. Niloko ko siya sa mismong best friend niya. Bale, nung hiwalay po kami ni Mrs., parang siya kasi yung naging bridge namin para magkaayos. Palaging nandyan yung kanyang best friend niya na kumari ko na kung ituring. Para lang i-comfort ako at para maging daan sa pag-uusap namin at muling pagkakaintindihan ng aking Esme. Hanggang sa hindi ko inaasahan, dahil lagi kaming magkausap, dumating na po sa punto na meron nang nangyari sa aming dalawa. Dumating sa point na nagkaayos naman kami ni Mrs., nagkaintindihan at nagkapatawaran. Muli po kaming nagsama, DJ Lensei, kasama ang 3 anak namin. Akala ko tuloy-tuloy na ang happy family. Pero ngayon, sobrang laki ng problema ko. Kasi itong si Kumare, ginugulo ako. Ang sabi niya sa akin sa huling message niya, in love na raw siya sa akin. At ang mas malala pa, buntis si Kumare. Nalaman na po ito ni Mrs. ngayon at iniwan na ako. Bit-bit ang aming mga anak at umuwi na sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon sa huling balita ko, ayaw na niyang makipag-ayos sa akin. Doon na lang daw ako kay Kumare at panagutan ko raw yung pinagbubuntis niya. DJ Lensei, gusto ko lamang pong makarinig ng advice mula sa ibang mga pangga natin. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano po ba ang gagawin ninyo? Payo naman po, kahit masasakit na salita, tatanggapin ko po. Muli, ako si Manuel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko! Oras natin sa buong kaplongan. Check your time. 8 minutes after 9. 9:08 on the clock. Wow! Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, good morning sa lahat ng mga pangga po natin na nandiyan na po sa ating Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Kay Baby, kay Jae, kay Maine, kay Winifreda, kay Rosemary, nakikinig kay Edgardo, kay Elizabeth. Good morning po, magandang umaga. Good morning sa mga hindi makahinga ng maayos. Hindi alam kung bakit tuwing umaga na lang ganyan, parang barado yung ilong. Ano ba? Nakakaloka. Wow! Uy nga pala ha, sa lahat po ng mga panggapo natin habang nakikinig po ng
Lihim ng liham dito sa Energy FM. Baka naman gusto niyo mag-relax. Oo, inom po kayo ng MX3T with pandan. Ang MX3T ay gawa po sa dahon ng mangostina, hinaluan po ng pandan para mas refreshing sa panlasa. Alam mo ba na ang isang sachet po ng MX3T ay good for 1 liter of water na, either hot or cold. Maaari din pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. At makakatulong po ang MX3T with pandan para ma-detoxify o malinis po ang ating katawan from any toxins. Okay. For any inquiries, visit their website sa mx3ph.com or tawagan mo na yung kanilang hotline 0918-8888-693. Sa MX3, dito ako bilib. Wow! O mas bilib ako sa mga lalaking tulad ni Manuel na umaamin ng kanyang kasalanan. Diba? Yun nga lang talaga, nagkaroon po talaga siya ng isang malaking kasalanan po talaga. Oo, dahil si Kumare ay, alam mo na, kerengkeng din. Kasi, sa totoo lang, hindi mo naman pwedeng sabihin na kasalanan lang ito ni Manuel, di ba? Oo, kasalanan nilang dalawa to kasi alam naman nila na may something eh. Di ba? Alam naman nila na may asawa. O, ito si Kumari, imbes na tumulong lang, sumausaw din. Nakitikim. Alam mo yan yung sinasabi nila na kapag may problema kayong dalawang mag-asawa, wag mong ichichika sa mga kaibigan mo o wag mong ichichika sa kumari mo o sa kumpare mo. Wow! Kasi minsan, ang mga tao, hindi yan mga basta-basta nakikinig lang. Minsan naghahanap sila ng crack on the wall. Para kapag nakita nila na pwede nang pumasok, medyo kasya sila dun sa dun sa butas, papasukin nila yung crack na yon, di ba? Oh, anong ibig sabihin? Kapag nakakita sila ng chance, ng opportunity, para pasukin o panghimasukan yung isang relasyon. Kasi matagal na rin nilang gusto yung isang tao, gagawin at gagawin nila yun. Wow! Makiki-entra sila, makikitikim sila, makikisawsaw sila. Ayan yung sinasabi natin. Kaya never ever tell your problems to your friends. That is very important. Never share your kahit anong problema o di kaya naman yung mga extreme na nangyayari sa buhay ninyo mag-asawa o magjowa. Huwag mong keep it to yourself na lang. Wow! Although I know na parang ang sarap i-flex minsan kapag sobrang saya mo. 'Di ba? Kakakwento mo. Alam mo, ang sweet-sweet ni Mr. Binigyan niya ako ng chocolates, binigyan niya ako ng mga bulaklak, tapos niyakap niya ako, tapos kinis niya ako, tapos I'm so blessed talaga. He's so romantic. Si Kumare pala, inggitera. Wow! Si Kumare pala, matagal nang may pagnanasa kay mister mo o kay jowa mo. Ayun, nung nagka-problema kayo, di mega kwenta ka rin. Di ba? Medyo, alam mo yon, wala kang ibang mapagsabihan, kaya kay Mari ka rin nag-turn. O nagkwento ka, napakawalang yan, hindi ko na siya mahal. Hindi mo na pala mahal may problema pala kayo ngayon. Wait, it's my time to shine. Diba? Sabi ni Ate Maine Enrique, tama. Wow! Kaya kung meron ka mga extreme na napapagdaanan sa buhay mo kasama ang iyong partner, just keep it to yourself. No? Kung kaya, just keep it to yourself. Or kung talagang hindi kayang i-contain lang yung excitement o yung tuwa o yung extreme pain din na nararamdaman mo, just make sure that you share your problems or experiences with the trusted ones. As in super, super trusted ones lang. Ganon. Pero kung ikaw, ano bang gagawin mo? Basta tayo ng comments dito, mahal ko sabi ni Judith, kaya mo yan, Manuel, malaki ka na. Sabi naman ni Phoebe, tawag dyan, consequences ng kakatihan mo. Deserve mong iwanan at mamroblema, Manuel, buti nga sa'yo. Hoy, tumulong kayo, hindi yung naano nyo lang. Inis nyo lang yung tao. Sabi dito ni Maldita, walang anong magagawa mo, ganyan talaga ang kasalanan. Kasalanan mo yan kasi marupok ka, pansamantala lang hiwalay kayo, tapos gumawa ka na ng kasalanan mo agad-agad. Wow! Sabi naman ni Carmen, di na pala mo, dalawa ngayon ng pamilya mo, di mas malaki problema mo. Diba? Kumayod ka ng doble at dagdag pa galit muli ang legal o galit muli ang legal. Pwede mo siyang kasuhan, Mrs. Proven. Ano ba? Sabi ni Diana, mahal mo pala yung misis mo, tapos tumira ka ng ibang babae. Best friend pa niya, kung ganyan ka pala magmahal, huwag na lang. Oo nga. Ganun pala siya magmahal. Sa sobrang pagmamahal, nakakalimutan kapag may problema, tsumutsorba sa iba.
Ay, wait. Oo, laki ng problema ko. Teka, chorva ako sa iba. Sabi ni Kasmot, problemang mag-asawa dapat bago matulog sa gabi pinag-uusapan para pagising ninyo sa umaga, okay na kayo. Tama naman. Sabi pa dito ni Marife, para sa iyo kuya, malandi, suluhin mo na lang ang problema mo. Mahirap kang tulungan, tirador ka ng kumare. Hoy, anong tirador ng kumare naman kayo dyan? O sabi ni Smiley, ito lang swerte mo, nagparaya ang asawa mo. Panagutan mo na lang yung kumare and wag ka na din. Wag mo rin kalimutan yung mga anak mo sa unang asawa mo. At least kahit papaano, hindi magiging malalim ang sakit na iniwan mo sa una mong pamilya. Yung negatives na ginawa mo, lilipas na lang yon. Ang isipin mo ay ang future mo. Overwhelming kasi yan kasi pagbago, diba? Sabi ni Arch, wow, si Godmother naging mother pa talaga. Masasabi ko lang, Manuel, kung ayaw na ni Mrs. sa'yo, then accept na hindi kayo magkakabalikan. Best thing to do is panagutan mo ang responsibilidad mo at sa mga anak mo on both sides. So, naparami patuloy ang gastos. Sinasabi ko sa'yo. Sabi nga nila, think before you dip. Think before you dip, 'di ba mga pangga? Totoo naman 'yan. Minsan kasi kapag sobrang emotional, ewan ko lang if it's the same with with men ha. Kasi ang mga babae talaga, may mga pagkakataon na kapag sobrang emotional namin, na-overpower kami ng aming, feelings. Diba, lalo na kapag sinasabi nga nila may vulnerable stage, ganyan, lalo na kapag problemado. Kaya sabi nga nila, diba, may mga nagte-take advantage ng kanyang weakness sa kanilang most vulnerable stage, diba? Ewan ko sa mga lalaki, kasi parang ang mga lalaki naman, mas logical sila kaysa sa ating mga babae, diba? Aminin na natin. Diba? Pero hindi ko naman sinasabing lahat ng lalaki ganun. Siguro may mga pangilan-ngilan na emotional pa rin. Diba? Mas na overpower sila ng kanilang feelings, ng kanilang emotions, kesa sa ng kanilang logic. Siguro isa si Manuel doon sa mga taong yun. Diba? Wala na tayong magagawa dyan, Manuel eh. Oo, naibaon na ang sinaing. Naiprito na ang tilapyang lapad. Kaya kung ako sa'yo, wala ka nang magagawa, Manuel, kundi panagutan na lang yan. At how can you be, well, may question lang, no? How can you be very sure na ikaw talaga ang tatay nung dinadala ni Kumare? Ito para lumusot lang naman, para lusot lang. Kasi, diba, hindi naman kayo magkasama 24/7 unless nagsasama talaga kayong dalawa at nag-live-in na rin kayo. Diba, masasabi mo. Pero kung parang, di mo naman alam kung sino yung mga nakakasama ni Kumars. Diba? Wala lang, binigyan lang kita ng pag-iisipan. Hindi kasi, mga friendship, mga pangga, ang daling magsabi, diba, nabuntis ako, panagutan mo ko, lalo na kung head over heels in love sa'yo, yung babae. Diba? Ilang buwan na raw buntis. O, tingnan mo, pagka 3 buwan, mawawala yung bata. Tingnan mo, hindi natin kasi alam kung how true or how legit yung mga pangyayari. So, if I were you, double check. Tapos tingnan mo kung totoo nga na sa'yo or totoo nga yung, may ganun nga, may pagbubuntis nga. Kung totoo, di panagutan mo. Kung hindi naman, alam mo na kung anong gagawin mo. Basta ang bottom line is that, hindi porket may chance, igagrab mo na agad. Kasi nakakita siya ng chance na malungkot si Kumare, malungkot din siya. Malungkot si Mrs. tapos si Kumare nandyan. Diba? Malungkot din siya, kuning-kuning, ganyan. O, di anong ginawa? Nagpalipas ng gabi kasama si Kumare. Oo. Tumikim ng tilapyang lapad. Diba? Yun ang problema. Just because it's, some people do it doesn't mean you have to do it as well. Doon ako naniniwala. Just because yung iba ang tingin doon normal o nangyayari, di ba madalas natin marinig yan nangyayari naman talaga yan. Hindi ibig sabihin nangyayari naman talaga yan, gagawin mo na rin at magiging normal na rin para sa'yo. It's not like that. Diba? Sabi ni Ophelia, life is short if you are happy. Why not? O, diba? Sabi ni Ate Yoli, ang tawag dyan, karma sa ginawa mo. Tama. Ay, sabi ni Ate Baby Rodriguez, tama po, kaya walang pagkakamali na ibabalik ng tama. Tanggapin mo na lang.
Kay letter sender, para na lang sa bata, itama mo yung pagkakamali mo. Tama. Bilang may tama ka rin. Suportahan mo yung nabuntis mo kung talagang buntis siya, no? Suportahan mo siya. At humingi ka pa rin ng kapatawaran sa asawa mo, gawin mo pa rin yung responsibilities mo bilang ama sa iyong mga anak. At kung talagang mahal na mahal mo yung misis mo, alam mo yun, kung siya talaga yung tinitibok ng puso mo, talagang sincere ka na nagkamali ka lang talaga dun sa part na yon, dun sa moment na yon, patunayan mo rin sa misis mo yan. Kasi sorry pwede naman panagutan mo lang yung bata. Pero yung pagmamahal mo at yung pagiging pamilyadong tao mo, dun pa rin magre-reflect sa unang pamilya mo. Wala namang problema dun eh. Nasa pag-uusap lang talaga. But for now, ang importante siguro is you have to prove yourself to your wife. Ipakita mo na sincere ka sa iyong mga ginagawa bilang asawa, no? Na nagsisisi ka talaga sa pagkakamali mo. Kung kailan ka mapapatawad ng misis mo, hindi natin alam kasi masakit yung ginawa mo. Pero kung kinakailangan na talagang araw-arawin mong pumunta sa bahay nila, I'm sure, pag nakakaharap mo pa yung mga magulang na misis mo, mumurahin ka pa ng mga yun. Diba? Baka mamaya, hindi natin alam, diba? Kung anong ibubungad sa'yo ng mga magulang dahil nasaktan yung anak nila eh. And yun ang normal, no? Magalit yung mga magulang. Pero kung talagang sincere ka, lahat hahamakin mo. Haharapin mo yung kahihiyan, yung sakit na mga salitang matatanggap mo mula dun sa ama, sa nanay, sa mga kapatid, sa mga pinsan, diba? Sa mga aso nila. Tatanggapin mo yan kasi nagkamali ka. Again, kung kailan ka mapapatawad ng misis mo, depende yan sa kanya. Depende sa efforts na ibibigay mo. So all you have to do for now is to again, do your best to apologize and to make up for it sa ginawa mo at maghintay. Kasi on her terms yan. Wow! Kasi siya yung nasaktan. Pasalamat ka't hindi ka kinasuhan. Di ba? Kung sa iba yan, baktay ka diha dongday. May kaso. Okay Tapos dun sa sinasabing si Kumari naman, kung meron nga talagang bunga ang iyong pagkakamali, ayusin mo na lang. 'Di ba? Panagutan mo rin yung bata. Pero kung talagang mahal mo si misis, sabihin mo ng mabuti kay Kumari. Wow! Pakiusapan mo na, please, hanggang dyan ka na lang. Utang na loob. Sorry na. Wow! 'Di ba? Alam ko naman that you get what I mean. Sabi ni Jimmy Velches, wala talagang forever, DJ Lindsay. Grabe ka naman. Ito talaga. Anyways, mahal ko, it's 9:22 in the morning. Siyempre naman, maraming salamat sa pagtutok at pagantabay. Dito pa sa Lihim ng Liham, giving you something from Sarah Geronimo. This one is called, How Could You Say You Love Me? Okay Wow! Kasama po si Lindsay, ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Anong radyo? That you're for